Ito ang GMA Regional TV News. Ihahatid na ng GMA Regional TV ang maiinit na balita mula sa Visayas at Mindanao. Kasama si Cecil Kibod Castro. Cecil? Salamat Rafi, 3 ang patay matapos umanong malason sa kinaing pawikan sa Dato Blasin Suat, Maguindanao del Norte. Nasa 30 iba pang nakakain ng pawikan ang nakaranas din ng mga simptomas. Halos mga katutubo raw ang mga nabiktima. Ayon sa ulat, nakuha naman sa lugar ang natira sa kinain nilang pawikan. Patay ang 29 anyos na lalaki sa distrito ng La Paz sa Iloilo City matapos barilin. Sa kwento ng kanyang tiyahin, lumabas ang kanyang pamangkin kasama ang kapatid para bumili ng pagkain. Maya-maya lang ay nakarinig sila ng putok ng baril. Ligtas naman sa pamamaril ang kapatid ng biktima. Sa kuha ng CCTV, makikita ang pag-alis ng sospek sa crime scene na ayon sa mga saksi ay inabangan ng isang lalaking nakamotorsiklo. Saka silang magkasamang tumakas. Paniniwala ng pulisya, may kinalaman sa iligal na droga ang krimen dahil isa ang biktima sa mga minomonitor ng Barangay Anti-Drug Abuse Council. Aminado ang tiyahin ng biktima na dating gumagamit ng iligal na droga ang kanyang pamangkin pero matagal na raw itong tumigil. Ilang panig din ng Visayas at Mindanao ang nakaranas ng masamang panahon nitong weekend. Sa Rojas, Capiz, abot tuhod ang baha dahil sa malakas na ulan. Hirap tuloy ang ilang motorista na tawirin ang binahang kalsada. Sa bayan naman ng Sapian, gumamit na ng bangka ang mga rescuer para ilikas at iligtas ang mga stranded na residente. Dahil din sa malalakas na ulan, kaya mahigpit na minomonitor ang tubig sa ilog sa Bataan, Aklan na maaaring umapaw at makaapekto sa mga bahay sa paligid nito. Ayon sa Pag-asa, shear line ang nagpaulan sa mga nasabing lugar habang Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Sarangani. Abot bewang na tubig ang pumasok sa isang kindergarten school sa Kiamba. Nabasa tuloy at naglutangan sa baha ang ilang gamit sa eskwelahan. Update po tayo sa lagay ng panahon sa ilang probinsya na binaha kahit walang bagyo. Makakausap po natin si Pag-asa Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Connie, at sa lahat po na ating mga taga-subaybay. Para po doon sa mga hindi pa nakakaalam, baka pwede ho nating ma-explain mas detalyado ito pong sinasabing shear line na nagdulot po ng pag-ulan at pagbaha sa ilang lugar gaya po ng Bicol at Quezon Province. Well, Connie, magandang katanungan po yan. No? Ang shear line, ito kasi yung boundary na kung saan nagtatagpo yung malamig na hangin at yung mainit na hangin dito sa tropic. Yung malamig na hangin naman, galing dito sa mga bansa sa Asia na sa mga buwan na ito ay nakakaranas ng winter season. So kapag yung nagsama yung dalawang hangin na magkaibang temperatura, nagkakaroon tayo ng mga kaulapan na halos parang linya pag tinignan po natin sa ating satellite imagery. Yun po yung tinatawag nating shear line. Normally, ang shear line nakakapekto po sa ating bansa sa mga buwan ng November hanggang February. At kung saan nakatutok po ito, magsisimula muna sa pinakang hilagang bahagi ng ating bansa, dito sa may bandang Batanes, and then dahan-dahan bababa, patungo dito nga sa eastern section ng southern zone, ito nga yung Bicol region, minsan umaabot pa po ito sa eastern section ng Visayas at ng Mindanao. Pero normal hubang nangyayari yung pagsasalubong ng malamig at nahangin po ng amihan at mainit na hangin ng easterly sa ganitong panahon? Tama po, yun po yung nagsasalubong, no? Yung hanging amihan, malamig, cold and dry, and then yung easterlies naman, yung hangin na mainit, warm and humid by nature. Pag nagtama yung dalawang yan, magkakaroon po ng kaulapan dun sa pinakang boundary na nagsasalubong itong dalawang hangin na magkaiba ng temperatura at saka moisture content. At ito nga yung tinatawag nating shear line at it can happen or it can affect the northern part of the country at depende po sa lakas ng amihan, pwedeng umabot nga dito sa silangang bahagi ng southern zone ng Visayas at ng Mindanao. Ito pong nangyari nung last weekend or nitong nagdaan na weekend, tumutok po itong shear line dito nga sa silangang bahagi ng southern zone area. Kasama nga po dyan yung Bicol region. Ano po yung posibilidad na may mabuong bagyo mula po sa ulap ng shear line? Well, may mga pagkakataon na yung pinakang dulo ng shear line ay nagkakaroon tayo ng low pressure na pwedeng maging bagyo. No? Pero with the current episode, Connie, hindi tayo nakakita ng potential na bagyo na mabuo within this week. But by next week, hindi natin na-associate sa existing shear line
we're not ruling out the possibility na baka makamonitor po tayo ng isang sama ng panahon na makaapekto nga dito sa Southern Zone and Visayas area. Okay, so next week, maaring magkabagyo po tayo. Yun ho ba yung ating asahan? At ilang bagyo pa ho ba ang nakatakda no, na pumasok sa ating PAR bago matapos ang taon? Well, ngayong buwan ng December, 1 hanggang 2 bagyo po ang ating sinaasahan natin. Either pumasok lang sa loob ng PAR at mag-record palayo ng ating bansa or tumawid nga ng ating bansa. Alright, marami po salamat sa inyo pong update sa amin. Pag-asa Weather Services Chief Chris Perez. Nakaisang panalo na ang Mapua Cardinals sa finals ng NCAA Season 100 Men's Basketball. Pinangunahan ni reigning MVP Clint Escamis ang Cardinals sa kanyang 30-point performance matapos ang Game 1 laban sa Benil Blazers sa score na 84-73. Isang panalo na lang ang Cardinals na ang magiging kampiyon ngayong season. Mapapanood ang Game 2 sa Linggo, December 7, alas 2:30 ng hapon sa GTV at Heart of Asia. Balak ng Philippine National Police na maghain ng dagdag na reklamo laban kay Vice President Sara Duterte sa pinuno ng kanyang Security and Protection Group na si Colonel Raymond Dante Lachica at iba pang personalidad. Ayon po kay PNP spokesperson Jean Fajardo sa panayam ng Super Radio DZBB, may kinalaman pa rin yan sa komisyon noong November 23. Sa pilitan umanong inilipat si OVP Chief of Staff Zuleika Lopez mula sa Veterans Memorial Medical Center papuntang St. Luke's Medical Center gamit ang isang pribadong ambulansya. Ayon sa PNP, tumulong ang ilang VP-SPG personnel para magawa yon. Naibalik din si Lopez sa VMMC matapos ang ilang oras. Bukod pa yan sa mga naunang reklamong grave coercion, direct assault at disobedience to persons in authority. Sinisikap pang kunin ng GMA Integrated News ang pahayag ng OVP kaugnay ng dagdag na reklamo. Una nang sinabi ni Vice President Duterte na magsasampa siya ng kontrademanda sa mga pulis na nagreklamo sa kanya. Bagong-bagong balita, pinalawig pa ng Pag-asa ang babala sa Quezon Province kaugnay ng maulang panahon ngayong Lunes. Base sa 11 AM advisory ng ahensya, asahan pa rin ang malalakas hanggang matitinding ulan sa Quezon. Moderate hanggang heavy rains naman sa Cagayan, Isabela, Aurora, Rizal, Laguna, Marinduque at Oriental Mindoro. Posible ang baha o kaya landslide kaya dapat maging alerto. Ito ang GMA Regional TV News. Umabot sa mahigit 3.6 million pesos ang naitalang pinsala matapos ang sunog sa isang paaralan sa Zamboanga del Sur. Samantala, naputulan naman ng binti ang isang lalaki matapos mahagip ng isang motorsiklo sa Mandawi City dito sa Cebu. Ang mainit na balita hatid ni Nico Sereno ng GMA Regional TV. Agad nirespondihan ng mga otoridad ang lalaking yan sa Mandawi City na naputulan ng kanang binti ng mahagip ng isang motorsiklo. Ayon sa investigasyon, tatawid ang biktima sa highway nang mahagip siya ng front wheel ng motorsiklo. Hindi patukoy kung may CCTV footage ng insidente. Pero sa video na nakuha ng mga pulis, sa lugar bago mangyari ang aksidente, makikita ang big bike na nag-overtake at pumwesto sa kabilang lane. Nagpapagaling sa ospital ang biktima na sinabing nakipag-ugnayan naman sa kanya ang rider ng motorsiklo. Naglabas ng abiso ang DSWD Western Visayas matapos umanong may dumating na food items sa kanilang tanggapan na hindi naman nila in-order. Mahigit 10,000 pesos ang dumating na food items na ibinalik nila sa establishmento kung saan iyon in-order. Wala choice but we had to return the food, no. So amo na nga naga-issue kami sang warning kay we also want to protect sang public nga hindi sila matuntuhan. At the same time ang business owner kay syempre kaluluoy siya. Nakipag-ugnayan na ang tanggapan sa pulisya para makilala ang nag-order ng pagkain. Nasa 5 silid-aralan ang nasunog sa Balongating National High School sa Gipos, Zamboanga del Sur. Pinagtulungang isalba ng mga residente ang ilang school supplies. Idiniklarang fire out ang sunog matapos ang halos 2 oras. Ayon sa investigasyon, nagsimula ang apoy sa isang laboratory room kung saan nakalagay ang mga gadget tulad ng laptop,
speakers at ibang school equipment. Wala namang naiulat na sugatan. Ang cause ng sunog, sir, kasi yung ipapadala naming sample, under investigation pa, sir, kasi ipapadala pa naman yun sa laboratory namin sa NHQ, yung sa mga Bluetooth speaker, ganun, yung naka-charge, yung sa mga outlet po nila, sir, yun yung kinukunan namin ng sample. Tinatayang aabot sa mahigit 3.6 million pesos ang pinsala ng sunog. Nico Sireno ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News.